At ngayon punta naman po tayo mga kababayan dito sa mga binitawang salita ni Alan Peter Cayetano kasi kanina nag-live siya eh. At dito sinagot din niya yung matinding sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Kaso nga lang ang problema, saglip na sagutin niya yon ng tama papunta kay Senator Erwin Tulfo, ang ginawa niya at pinunterian niya dito mga kababayan ay si Tito Sen at saka si Senator Ping Lacson at si PBBM kasi nakipagsabuatan daw yung dalawa sa Malacanang mga kababayan para pagtakpan yung mga totoong nangyayari dito po sa Senate Blue Ribbon Committee. So ngayon ito, pakinggan po natin yung aligasyon ni Alan Peter Cayetano kay Tito Sen, kay Ping Lacson, kay Senator Ping Lacson at kay PBBM. Ano po, so ito, i-play po natin. February 2026, yung ibang mga kasamahan ko, sinabi na ginamit na yung Blue Ribbon, may mga pinagtakpan sa majority nila, no? May Eto mga na. pinakita sa akin whether ito'y pong... Basta saka ko na ilalabas yung mga ebidensya, but basically ang sinasabi, nakipagsabuatan si... Nauna muna yung salita bago ilabas yung ebidensya. Ano yung sabi? Saka na lang daw ilalabas yung ebidensya mga kababayan. Pero nauna muna yung mga salita at mga accusation laban kay Tito Sen, laban kay Senator Ping Lacson at kay PBBM. Kasi alam naman natin, pag binanggit yung Malacanang, presidente yung pinatatamaan bago ilabas yung ebidensya. So ngayon, ito, i-play po natin. Senator Lacson sa administrasyon para iporma laban kay Jinggoy, kay Cheese, kay Joel, etc. Regardless kung may zero truth, partial truth, or whatever. And then may mga pinagtakpan, no? From masterminds lower. And then iba-ibang grupo 'yon, ha. Wala pa yung wala pa atang 18 noon eh. Yung Marines. So ang inudyukan namin noon ay si Senator Loren. So again, wala naman nagsabing dapat ako, binigay ko sa kanya. Tapos nag-usap kami, sabi niya, Alan, sana tayong dalawa, no? But kaming dalawa, meaning mag-sharing din kami. So, when we were going to execute, kasi dahil may 14 na kami. Kasi nga mga kababayan, di ba pangarap nga ni Senator Loren Legarda na maging Senate President, na maging kauna-unahang babaeng Senate President bago matapos yung kanyang term mga kababayan, at the same time, bago siya mag-quit sa politics. So pangarap niya maging kauna-unahang babae na Senate President. Kaya nga nakiusap siya kay Alan Peter Cayetano na kung pwede maging mag-term sharing sila. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, hindi ata pumayag etong si Alan Peter Cayetano at sinolo yung pagiging Senate President. Kasi alam naman natin pare-parehas nakapituko talaga sa posisyon ito pong si Alan Peter Cayetano. So ngayon ituloy pa natin. Biglang may mga tumawag at doon po nag-umpisa. Doon ko nalaman na negotiable pala yung mga kaso nila. Kasi tinawagan na yung mga may kaso, huwag nyo lang iboto si Loren, bawiin nyo, hindi na kayo kakasuhan. At yung isa doon, na witness ko mismo dahil sa harap ko, tinawagan yung isang high official at narinig ko yung pinag-usapan. So, we stopped there kasi nga may isa naman, wala naman siyang kaso, yung kunikwento ko sa inyo. Pero nagulat ako, takot na takot, no? And isang dahilan takot, minsan medyo napitik din siya na baka banggitin ang pangalan niya. Although he swears, wala naman siya. Si Loren yun, si Loren Legarda yung tinutukoy. Na baka daw banggitin yung pangalan niya, pero wala naman daw siya doon. Sino ba nagbanggit ng pangalan niya? Di ba ito, tanong ko mga kababayan, sino ba nagdawit kay Senator Loren Legarda? Na tumanggap na mali-maletang pera? Galing ba sa gobyerno yan? Galing ba kina Senator Ping Lacson yan, kina Tito Sen? Hindi po galing yan kina Tito Sen. Hindi po galing yan kina Senator Ping Lacson. At mas lalong hindi po galing yan sa Senate Blue Ribbon Committee. Kanino ba nagmula yung aligasyon na yan? Diba doon sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines na kung saan kasama ang pangalan ni Senator Loren Legarda at ni Mark Villar na tumanggap na mali-maletang pera, pero nung naging kaalyado ninyo na wala sa listahan, hindi nyo binanggit. Paano kayo masasabing para kayo sa katotohanan? Diba? So ngayon ituloy pa natin. At doon ko nga nakita na grabe ang leeway ni Senator Lacson na kasi may sinabi si Senator Lacson doon na parang hindi, kausapin natin yung mga namamahala kasi yung witness na yan ay hindi credible. Pero pagdating kay Joel Villanueva, pagdating kay Jinggoy, pagdating kay Cheese, credible naman yung, well, wala si Cheese ata sa
sa witness na yon, no? Pero dun sa dalawa, Napaka-chismoso mo. or at least kay Senator Joel yung witness na yung particular witness na yon. So what happened is sometime March, I went to see two people. No, one is someone not in government, very close to the president, and the other one is very, very high official. Basically, ang sinabi ko, sumunod yung mga kasama ko, hindi naman inelect si Senator Loren, kami tatlo lang ang gusto namin. One, tutukan yung ekonomiya ng ating bansa kasi kahit na hindi inaamin ng Malacanang, no? Not exactly in these words, no? But basically, it took some time for Malacanang to admit that there's a crisis. And they didn't create a crisis. The crisis came from the US, Iran, and Israel conflict. No? But it took in denial for the first 2 weeks ang Malacanang. Samantalang every other government in ASEAN, around the world, in Asia, were already pinoporma na nila yung mga contingency plans. Diba? That's why nga, nag-file ako, pero sinabi nila Senator Tito, SP, wag lagyan ng ilang days yung contingency plan ng Malacanang, and then afterwards yung Protect Committee, ako at mga staff ko nag-draft nun, para nga may pressure sa Malacanang na to deal with the economic. Okay, pangalawa, sinasabi na importante yung impeachment, and sabi na, hindi namin papangako boto namin, kasi nga, we have to do it sa ebidensya. So, panay ang tanong sa amin, so you will allow na lumabas yung ebidensya? Sabi, of course, that's part of our job. Hindi namin job ay i-convict o kaya i-acquit na mag-a-act kami as prosecutors or as defense lawyers. Ang trabaho namin mag-judge, no? And then, syempre, may magtatanong sa Blue Ribbon. Sabi namin, wala kaming specific target except yung katotohanan. Meaning, there has to be a way that the Blue Ribbon will not be used as a tool laban lang sa kalaban ng mga administrasyon. Then, yan nga yung ginawa ninyo eh. Nung napasa kamay ninyo yung Blue Ribbon Committee, yung bogus pala, yung bogus na Blue Ribbon Committee, mga kababayan, na ginawa nila, ano ba ginawa nila? Pinang-weaponize nila yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines, gamit ang mga dila na sinungaling ng mga yon, para idiin yung mga kalaban nila sa politika na katulad din na Tito Sen at na ito pong Senator Erwin Tulfo. Kaya nga mga kababayan, sinagot po yan ni Senator Ping Lacson, at ayon po mga kababayan dito sa nakita nating balita. Ano ba yung sabi dito? Ayan o, Cayetano versus Lacson. Pinasinungalingan ni Senator Ping Lacson ang mga aligasyon ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook Live ngayong Sabado, June 6. Kabilang sa mga inilahad ni Cayetano ang umano'y pakikipagsabwatan ni Lacson sa administrasyon para makasuhan ng ilang senador at pagtakpan ng umano'y mastermind sa maanumalyang flood control daw. So ngayon ang sagot dito ni Senator Ping Lacson, live pa more kung saan siya masaya. Magsinungaling ka pa daw, Alan Peter Cayetano, kung saan kayo masaya at kung saan ka masaya. Kasi mga kababayan, bistado na sila eh. Bistadong-bistado na yung ginawa po nila. Yung mga ipinakilala nilang tao, yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines, ang daming buta sa statement nila. Lalo na pagdating do sa iPhone 16e. 'Di ba, doon pa lang sabit na mga kababayan eh. Tsaka eto pa, yung isa sa pinaka sumabit talaga sila. Etong Daet Airport, mga kababayan, kung makikita nyo, ito pala ay ipinost ni Senator Ping Lacson March 2, 2022 pa pala. At sabi nga dito, mula Daet papunta kami ni partner Vicente Tito Soto sa Sorsogon. Para ano yun? Parating na ang panggera ninyo, mga Sorsogons. Sorsoganos, yun po yung sabi dito. So kung titingnan nyo mga kababayan, ayan o, Daet Airport. And then eto siguro campaign period to mga kababayan. Pakitama na lamang po kung ako po ay mali. Ayan o. Kasi March 2022 eh. Ibig sabihin election to. Ayan o. Yan yung pinakita nilang picture, di ba? Nilagyan lang nila ng kulay blue na effects para magmukhang matagal. O yan o. O ayan yung ano. Yung sinasabing kay Saldi ko daw. O ayan o. O. Ano? Ayan o, March 2, 2022.
Diba? Hindi po 2024 ha, 2022 kasi sinasabi ng mga ex-marine, 2024 daw po yan. Itong litratong ito. Yan. Ito daw po ay 2024. Eh ngayon, bistado na sila. Kasi nga mga kababayan, wala eh. Ang ginawa nila, kumuha lang sila ng mga larawan, yun ang kunyari ebidensya nila. Pero ang maliwanag kasi dito mga kababayan, talagang talagang huli na sila. Maliwanag na talagang, fake news malala, ika nga mga kababayan. Sabi nga dito na nag-comment welcome here, 18 Marites, ST18 Marines, anyari. Kasi nga ayan yung date March 2, 2022, election time yan. Kalaban pa nila si PBBM nung panahon na yon. Anyway, balik tayo dito. Ay, shoutout kay Ma'am LB Pulintan. Ayan thank you po sa inyo. Watching from Ardsley, New York. Magkasama po kami ni Evan. Oy, shoutout po sa inyo ni Kuya Evan Ayan, Ate LB. Ayan, shoutout po sa inyo ni Kuya Evan. Thank you po sa pakapi po Maraming salamat po. Mapagtakpan yung totoo. Of course, at that time, hindi ko pa alam yung main allegations regarding certain Malacanang personalities. And Tsaka take note mga kababayan, bukas pag-usapan natin yung mga video. Di ba gusto nyo pag-usapan yung mga video ng male-maleta? Yung binubuhat yung mga male-maleta? Hindi pala dito sa Pilipinas yun. Bukas, tatalakayin natin yan. going all the way to the top, of course, marami ng yung Cabral files, yung by March ba, I think nandun na yung Marines. And then also yung Bilib na bilib siya doon sa Marines palibhasa katulad niyang sinungaling din no? Bersamin files. Basta't marami yan, no? So, basically, ang message ko was, malabo namang makabuo kami, pero it's always possible. So, ang pinapaabot lang namin sa Malacanang ay hindi na po feasible yung Tito Soto, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Lacson Group of 4, Gang of 4 na pagpapatakbo ng Senado because it wasn't productive anymore. Panay 2028 lang ang issue tapos maraming pinagtatakpan tapos hindi nakatutok sa pangangailangan ng tao. Yan! Yan yung ipinupunto ni Alan Peter Cayetano. Hindi na daw visible sa Senado yung mga binanggit niya na mga pangalan kabilang si Senator Risa Hontiveros kasi ang iniisip daw po para lamang sa 2028 at hindi daw po sa kapakinabangan ng taong bayan. Alam niyo mga kababayan kung ang iniisip ni Senator Risa Hontiveros ay para sa 2028, di sana hindi na po niya isinulong yung panukalang batas niya na pinagbabawalan na yung mga ospital na i-hostage yung mga kababayang Pilipino po natin na walang pambayad agad-agad. Di po ba? Di sana hindi niya na isusulong yon. Ang problema nga, isinulong niya yon. Dahil sa pag-aakalang maiipasa agad. Pero dahil nga sa ginawa ninyong kaguluhan, lahat ng trabaho na makakatulong dapat sa taong bayan, na pending. Diba? Tapos ngayon may mga aligasyong kang ganyan. Alam mo, Senator Alan Peter Cayetano, masama sa isang senador yung makapalang mukha. Masama yan. Lalo na't gumagamit ka ng salita ng Diyos. Diba, unang-unang ang sinasabi dyan, bawal magsinungaling. Pero bakit nagsisinungaling ka? Diba mga kababayan? Anyway, ituloy pa natin. So, the moment of truth is coming and I use it literally, the moment of truth. Ang issue Pakinggan nyo pagka dumating nandun kay Senator Erwin Tulfo, hindi natin masasabing binanatan niya si Senator Erwin Tulfo kasi ang pinupunter niya dito etong si Senator Ping Lacson at etong si Tito Sen. Ayaw niya talagang paglaanan ng oras si Senator Erwin. Siguro natakot ng matindi nga dahil kikwelyuhan siya at aalisin papuntang palabas ng hearing mga kababayan. issue ngayon katotohanan. Democracy is also an issue but the issue is truth. Do you want a Senate that will cover up the truth? So pinipilit ni Senator Erwin Tulfo na mag-hearing sa Monday, even if we know that yung na bogus, peke, hindi totoo yung kanilang session, so hindi rin totoo na acting Senate President si Win Gatchalian, at hindi rin siya totoong chairman ng Blue Ribbon Committee. Sabi sa akin ng media nung Thursday, Sir, anong ebidensya mo na ang Malacanang ay
involved. Yan. Well, aside from sino pa ba pwede magpadala ng NBI ng 2 araw kung hindi Malacanang? Yung saan ba nag-meeting yung 11, hindi ba sa Malacanang din? But pangatlo, anong sabi nilang ebidensya? Ano sabi ni, di ba ang isda sa bibig talaga nahuhuli? Ano sabi ni former Senate President Tito Soto? Ang naniniwala na kami ang majority at si Senator Win ang acting Senate President ay Malacanang House of Representatives. Ikaw na nagsabi, Malacanang. Ano masama doon? Paano naging ebidensya yun mga kababayan na may ugnayan, may sabwata na Malacanang at saka ang etong sina Senator Win Gatchalian, etong sina Tito Sen. Napaka-casual naman ng pagkakasabi nila na kami na yung kinikilala ng Congress, kami na yung kinikilala ng executive. Ano masama doon mga kababayan? Di ba maganda nga dahil kinikilala na yung 12, ibig sabihin sila talaga yung lehitimo. Kasi bukod sa executive, kinikilala sila ng mababang kapulungan ng Congress. Di po ba? Ano masama doon? Kasama sa plano yun Paano naging sabwatan yun? din ang sinabi ni Senator Win. Para walang gulo sa bangko, sa mga empleyado, tanong natin sa civil service. So, yun po ang sinasabi kong, guys, kung mahal nyo si Senator Win, huwag nyo sirain yung kanyang future. Saan ka nakakita ng Senate President, unang gagawin, imbitahin yung SILG, yung Secretary of Interior and Local Government para ayusin yung peace and order sa Senate. May sarili tayong USAA, may contingent tayo ng Marines PNP, may PNP sa labas. Pag kulang yon, you can request the PNP. Hindi mo pinapapunta yung SILG mismo. Ngayon naman, ang magde-decide kung sinong Senate President, hindi rules natin, hindi konstitusyon natin, civil service. Sino ba nag-appoint ng Civil Service Commission? Malacanang din, di ba? So, napakahirap po. But I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo. May naiisip akong solusyon. Mahirap umanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President. Kasi yung 3 libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. No? By the way, guys, let me go to that muna na mabilis. Ito. Sabi po sa Philippine Constitution, hindi lang to sa rules, sa Philippine Constitution, nakalagay po dito, the Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker by a majority vote of all its members. Of all its members. Iba po yon sa sinasabi dito, a majority of each House shall constitute a quorum to do business. But a smaller number may adjourn from day to Hindi, wala nga nakikipagtalo dyan. Alam nyo ba mga kababayan, sino ba nakipagtalo sa kanila? Nang ini-elect mga kababayan ng 12 senators, which is yung simple majority ni Tito Sen, ay House Speaker, Senate President. Wala naman Di ba maliwanag nga yung sinabi ng grupo ni Tito Sen, nang iniluklok nila mga kababayan, ay Senate Pro Tempore at acting Senate President. Kasi nga hindi pa sila nakakakumpleto ng 12 mga kababayan, ng 13 mga kababayan. So ngayon, ang maliwanag dito, si Alan Peter Cayetano, kaya sinasabi nung 12 na hindi na siya Senate President kasi nga binakante na lahat ng posisyon mga kababayan ng chairmanship, including the Senate President mga kababayan. Kaya nga ngayon naka-floating yung posisyon ng Senate President at wala pang umuupo dyan. Kaya nga si Senator Win, acting Senate President, dahil nga kulang pa ng isa yung 12 para makapagluklok ng Senate President. So sa part na yan, wala nakikipagtalo sa kanila. today. So yung a majority of each house and a majority of all its members, magkaiba yon. At sinasabi din dito po na meron po kasi dito yung about each house being able to pass its own rules, no? Each house may determine the rules of its proceedings. So kung titingnan mo ang rules natin, yung officers po, yung secretary, yung sergeant at arms, Senate President pro tempore at Senate President, 13 ang kailangan.
Kasi Ah. all members. So, ang Constitution ay nagbibigay ng power sa rules at sinasabi po dito sa dalawa na kailangan 13. So, kung walang 13, hindi kayo tunay. Going back to yung hearing ni Senator Kung wala daw 13, hindi daw tunay. Eh maliwanag nga na yung simple majority ni Tito Sen, ni Senator Win Gatchalian, yun na po ang majority ng Senado. Ibig sabihin sila ang tunay. At kung wala kayo, Senator Alan Peter Cayetano ha, at kung hindi kayo majority, kung wala sa inyo si Jinggoy at si Bato de la Rosa at kulang kayo ng isa, hindi na kayo masasabing majority. Kasi wala na rin kayong 13. Di ba mga kababayan, wala na silang 13. Ngayon, ang majority ng Senado ay walang iba kung hindi etong grupo ni na Tito Sen at ni na Senator Win Gatchalian. Yan na po ngayon ang may karapatan sa Senado. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan nyo, kanina ba sumunod? Lahat ng mga empleyado ng Senado. Di ba kay Senator Win Gatchalian? Kasi nga kinikilala nila na si Senator Win Gatchalian na ang bagong Senate pro tempore na ngayon ay acting Senate President. Erwin, the 12 might want to rein him in even during martial law, even during the abuse of arrest, kaliwat kanan at yung mga torture. Wala pong high official na nagsabing, kwekwelyuhan ko yan, ako mismo arrestuhin ko yan, etc. So, you know, it's incredible that you'll have a O di ba napakatapang mo o bakit hindi mo rin anuhin si Senator Erwin? Bakit hindi ka rin magbitaw ng maanghang na salita? Eh di ba napakatapang mo? Minsan nga binabara-bara ko mo yung mga kasamahan mong senator dyan, katulad din ng Senator Mig Subiri. At yung iba pa pagka hindi mo gusto sinasabi, o bakit ngayon medyo tameme ka doon sa mga tulfo? human Diba? being speaking like that. Kaya sa sulat ni former Congressman Michael Defensor, dapat ang sagot namin ay simpleng umattend kayo sa legitimate na Blue Ribbon Committee dahil yun ang may legal protection. Pero siguro idadagdag ko dun sa sulat na yung ganun mental state ng isang senator tapos siya ang magiging chairman, walang makakapag-guarantee ng inyong safety doon. At tandaan nyo po, tapos na po tayo doon sa 18 Marines. Kung gusto lang ipatawag ulit under Senator Marcoleta, pwede mag-attend sila Senator Win. Pero nandun pa tayo sa 2 o 3 witnesses na ang bibigat at may mga dokumento at talagang mayayanig yung ating bansa. Kaya po nagkakaroon ng ganito. Ang problema po, kaya sinabi kong malapit malayo, every time that the truth is about to come out, wini-weaken yung institutions. Winiken po ang House of Representatives, winiken po ang Senate. Sabi ni Senator Lacson, sirang-sira ng Senado. Ikaw naman sumira sa Senado through false testimony witness using the Blue Ribbon laban sa ating mga kasama. Ayan o. Ayan o mga kababayan. Diba bigla siyang lumihis kay Senator Erwin. Ngayon ang pinupunterya po niya ay si Senator Ping Lacson na. So, etong mga kaganapan ng May 11-13, Malacanang ang may control dyan sa NBI, hindi sa amin. Tapos iwa-whitewash nyo pa para sabihin wala ang mga NBI sa loob ng Senado. So, tama yung sinabi ni Senator. Alam nyo, iyak to mga kababayan kapag ka nagpatawag ang presidente ng special session. Automatic iyak to malala. Kasi ngayon na lumalabas, pinagbibintangan niya yung Malacanang na nasa likod po ng lahat ng kaguluhan diyan po sa Senado. Pati yung drama nila na kung saan nagkaputukan dyan, ngayon isinisisi na po niya sa executive kababayan sa Malacanang. Senator Gringo, pag armado ka at dapat nandun ka, wala ka doon at nandun ka, bakit papagalitan mo yung reaksyon? So he was talking about yung mga panahon ng kudeta. So kung may mga sundalo sa labas ng Malacanang, natural na magwa-warning shot ang mga taga-Malacanang, paalisin ka. So ginulpi na nila ang isang taga-Osaa, hinabol nila ang isang senador sa loob ng Senado. So natural, nung pinaligiran nila ang Senado at they crossed over from GSIS into the Senate na naka-full battle gear, natural na magkakaroon ng warning shot. And then ang sisisihin kami, hindi yung nanggugulo. So the point is, these hearings, you know, you had your chance to have hearings. Ilang buwan naman kayo na hindi nag-hearing. Di ba? So siguro, ang haba na ng sinabi ko,
My point is, mga kababayan, who are we as Filipinos? Mm. So I had to think about my role. Komportable ako sa pagso-soul search ko, sa role ko po in transforming the nation, sa role ko po bilang isang Kristiyanong may pinaglalaban. Komportable po ako, quiet life with family, building our city. Pero nung tinawag ako, step up, be with the senators, be our leader, I had to say yes. Kasi yun yung role na binibigay sa akin. I knew I wouldn't enjoy the perks. I knew na baka kasuhan muna, kulong, intimidate, offer. But kailangan ko lakasan loob ko eh. Shoutout kay Kiss muna si Reza Porza. I have to put my whole faith in God. Today, day by day lang ako nabubuhay. Day by day, Lord, anong pinapagawa mo sa akin? So, dun sa mga nagpe-pray for us. Gamit na gamit ang Panginoon, mga kababayan, pati yung Biblia. Yan yung pinaka nakakasukang nakikita ko dito sa politics. Sa totoo lang, mga kababayan, sa issue ng politika, kung sino yung politiko na laging ginagamit yung Biblia, nakala mo napakabanal, tingnan nyo, sila pa yung gumagawa ng kaguluhan dito po sa ating bansa. Hindi ko sila inaalipusta at hindi ko sila nilalait, pero napakatindi naman na dumadating sa point na para lang makuha mo yung isang bagay, gagamitin mo yung Diyos, gagamitin mo yung salita ng Diyos. Parang napakapangit niyan, mga kababayan. Pati mga nag-open letter, I don't get offended. Tama yung sinabi nyo. Ang prayer ko should be, Lord, saan mo ako gusto at anong dapat kong gawin? So, I'll stop there, but you also have to ask yourself that question. Whether you're a doctor, you're a lawyer, you're a soldier, wala kang trabaho, barangay tanod, anong role mo? Definitely to pray. Pero ano sa pagkikilos? Pagpo-post, pagproprotesta, pagpapanood, kung ano nangyayari, let your voice be heard. Yung IBP, ngayon, nagsasalita pa isa-isa yung mga abogado. I mean, ang daming issues sa court. Yung IBP nga. Di ba, mga kababayan, biruin nyo, yung IBP nagsasalita at sinasabi na valid. Ano po valid? Yung naging hakbang na ginawa ng kampo nito pong Senator Wing Gatchalian. Kaysa naman maging paralisado ang Senado. Total naman, may nauna ng jurisprudence patungkol dyan. O di sinunod nila. Nagkaroon sila ng sapat na bilang, 12. Kaya ginawa nilang, kaya nagkaroon sila ng quorum dyan sa loob ng Senado. At ngayon sinasabi ng ibang mga magagaling na abogado, especially yung mga luminaries, na talagang valid. Yung ginawa po nila, mga kababayan, na pagbakante doon po sa mga chairmanship at pagluluklok ng mga bagong chairman dito po sa mga chairmanship na nabakante, including the Senate pro tempore. Etc. But in electing the officers, kahit basta't marunong magbasa, majority of all the members, di ba? Kaya nga sabi ng Malacanang, nire-review pa nila Constitution. Ang problema, they're bending the law and they're bending the Constitution, which is weakening institutions. At kaya nga tayo napunta sa diktatorya during that time. So in one sense, malapit na tayo because we keep trying to hide the truth. Okay, ulitin ko in one sense, malapit na po tayo kasi ilang institusyon na ang binaboy natin Nandun na tayo sa Senado. Malapit na sila. Ilang institusyon na daw, mga kababayan, yung binaboy nila. And binaboy ba o binago? Wait nga lang. ang problema, they're bending the law and they're bending the Pakinig ko kasi binaboy Constitution, which is weakening institutions. At kaya nga tayo napunta sa diktatorya during that time. So in one sense, malapit na tayo because we keep trying to hide the truth. Okay, ulitin ko in one sense, malapit na po tayo kasi ilang institusyon na ang binaboy natin Nandun na tayo sa Senado. Binaboy. And then, lahat ginagawa, hindi lumabas yung totoo. In the other sense, malayo pa. Kasi wala pa namang official declaration, etc., etc. Pero nagsusimula na Basta ikaw ay kalaban, actually matagal malapit na daw kasi ilang institusyon na daw yung binaboy nila. Simula yun, basta ikaw kalaban ay kulong ka. Pero bailable yun Ngayon yung non-bailable na ginagawa. At ang masama, dati lumalaban yung institusyon. So nung pinadlock ang Senado, nagkaisa lahat ng senador at least more or less na wag nyo ipadlock yung Senado. Ngayon kasi, kapwa senador pa ang kumakampi sa Malacanang. Diba? That's why hindi ko na sinasagot isa-isa Kasi nga, team cover up between team ilabas yung totoo. Team independent versus yung team na ang Senado dapat kontrolado ng Malacanang. O sasabihin na, di, kasi kay Tito Soto or kay Wing Gatchalian, maayos yung Senate. Maayos nga yung Senate kasi hindi nyo nilalabas yung totoo
tapos nandun kayo sa ilalim ng Malacanang. So I continue to Matinding aligasyon yan, mga kababayan. And then asahan natin, by Monday, sasagutin po ni na Tito Sen yan. offer Malacanang a partnership, but check and balances tayo, no? So, weekend, Sunday time to think. So, wala namang problema, filean ako ng kaso. But for example, yung Tindig Pilipinas Kiko D, legacy ni President Cory Aquino is democracy. Legacy ni Senate Doon sa mga pinklawan ha. Doon po sa mga pinklawan para po sa inyo ito. Etong sinasabi ni Alan Peter Cayetano kasi parang sinasabi po dito na nakakalimutan nyo na daw lumaban, mga kababayan. Senator Benigno Aquino is giving his life to fight for freedom and democracy. And then magpapagamit kayo sa Malacanang. Yan na. Obstruction of justice. Sinabi na nung Eto dito maliwanag, kinakalaban niya na po ang Malacanang, mga kababayan, kasi kung ano-ano ng mga aligasyon at kasinungalingan ang ibinabato niya sa Malacanang, ano po, which is sa presidente. Kasi presidente pinupunta rin niya dito, mga kababayan. Pag sinabi kasing Malacanang, sino ba nasa Malacanang? 'Di ba ang presidente? So eto talagang lantara na pambabastos na po ito sa Malacanang dahil kahit wala siyang ebidensya, mga kababayan, inaakusahan niya ang Malacanang. So ngayon ituloy pa natin. NBI, walang warrant na binigay sa amin. Sinabi na ng PNP at SILG, pumunta sila doon hindi para aresto yun dahil wala pa namang warrant. So paano naging obstruction of justice at paano pinatakas si Bato kung wala namang warrant? So let me address myself to Pico D and the other Aquinos, even to Senator Bam, no? Ang legacy nyo, democracy. Then Marcos na rin. So, no problem. Legacy din. Porket itinalaga lang ni PBBM si si Lino Cayetano bilang chairman ata yun, mga kababayan ng PTV4. Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. Sunod-sunod na yung mga pagbanat ni Alan Peter Cayetano sa Malacanang. Di ba kung matatandaan nyo, no nakarang araw hindi naman niya binabanata ng Malacanang Bakit ngayon, mga kababayan, sunod-sunod na yung mga pagbanat niya? Dahil ba sa matindi yung pagkakakapit niya sa pagiging Senate President? Ikasasawi mo ba yan pagka nag-step down ka dyan? Di ba ikakaguto mo ba yan pagka nag-step down ka dyan? Wala ka ba talagang awa sa taong bayan? Hindi, ako nagtatanong lang ako, mga kababayan, wala ba talaga siyang awa sa taong bayan? Kasi yung Senado, yung mga kasama niya gusto na magtrabaho pero parang siya ayaw niya pa atang magtrabaho. Ang problema, idinadamay niya yung mga kasamahan niyang senador. Ganyan na ba talaga, mga kababayan, kakapal ang pace? Ika nga, na isasama mo at idadamay mo yung institusyon dahil lamang sa gusto mong manatili ka doon bilang Senate President. Ngayon, mga kababayan, pag hindi gumalaw ang Senado at nagpatuloy, itong kaguluhang ito, apektado ang mamamayan kapag paralisado ang Senado. Bakit? Saan kayo nagkatala? Pinapasahod nyo pero wala namang balik tangkilik sa taong bayan. Ang lalaki ng sahod, mga kababayan, pero puro kaguluhan ang pinaggagawa. Paano kayo matutuwa dyan? Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Nila is against extrajudicial killings. So yung ipaglaban nyo yun. Legacy din ng mga Aquino is to sacrifice for the nation. So, if your sacrifice is fighting the Dutertes, okay yun. Pero okay sa inyo babuyin yung Senado. Okay sa inyo wag ilabas yung totoo sa flood control. Di ba, kaya nga, laban. Laban yung laban. Hiramin ko muna. Kasi hindi nyo ginagamit. Yung mga pinklawan at saka mga dilawan, hindi nyo daw ginagamit yung salitang laban. Kaya siya na lang daw ang gagamit. Diba? Yan, kung ikaw ay isang solid pinklawan o solid na dilawan, mga kababayan, talagang manggagalaiti ka dito Diba? Talagang ang magiging dating sa inyo niyan, ginagamit yung sign ninyo para po sa pamumulitika niya. Diba? Binabastos, mga kababayan, kung ano yung pinaglalaban ninyo. O papayag ba yung dilawan dyan? Papayag ba yung mga pinklawan dyan? Di ba? So alam nyo naman, di ba, sa aktivista, ganyan, sa Duterte, ganyan, kailangan neutral ako dahil senator judge din ako pa magpre-preside ng impeachment. Pero pera muna nung laban.
Kasi paano pag wala nang lumaban para sa Pilipinas? Paano kung Marcos na rin? So mga kababayan, let me end this way. Kung comfort lang po, sumang-ayon na po ako sa administrasyon. My life will be totally much easier, but I couldn't live with myself. Why? Life without a purpose is not living. Diba? You all have to consult your maker. Is this the kind of world that the Philippine Constitution wants? Is this the kind of world that the Bible tells us, the kind of Philippines we want? Diba? Gamit na So, gamit ang Diyos. You might not like me. You might not agree with my politics. I'm not perfect. Some of you might not even trust me. And if I'm wrong, then tama feelings nyo. But what if I'm right? How many of us didn't listen to the science in 1970s? And what happened for 20 years? So what if I'm wrong now? You don't have to like me. My stay as Senate President is limited. But every day that I'm here, laban po tayo. Ah. So, hindi natin kalaban ang Malacanang. Pero kalaban natin kasinungalingan. Oh, sabi mo kanina, nakikipagsabuatan yung mga kasamahan mo sa Malacanang para pagtakpan yung katotohanan. Tapos sinasabi mo pa na ang Malacanang ang nagpapagulo dyan sa Senado. Kasi sila nagpadala ng mga taga-NBI tapos ngayon sa huling statement mo, sasabihin mo hindi nyo kalaban ang Malacanang, itinuturing mo na ang kalaban eh. Una pa lang. Kalaban natin yung nagpupunit ng pahina ng konstitusyon. So mga kababayan, Sinungaling din, oh. tonight, tomorrow, let's say a prayer. But let's ask ourselves, who are we? Anong identity natin? Paano natin maitutuloy yung laban? Hindi pwedeng everyday may bagong issue na lang. Issue May 11, habulin si Bato. Issue May 13, NBI attack the Senate o hindi. Issue ng walkout, 12 kayo, okay. Nung kami hindi dumating, 12 kayo, okay. Tapos, para hindi mapag-usapan yung testimony ng 18 Marines, magme-meltdown, magbabalistik si Erwin Tulfo. Tapos, para yun ang news. Tapos bukas, tapos tatakutin lahat ng mga empleyado ng Senado na bibit-bitin, kakasuhan. Ulitin ko yung sinabi. Hindi naman yung mga empleyado ng Senado eh. Hindi naman yung mga empleyado ng Senado, mga kababayan, yung bibit-bitin at kakasuhan. Ikaw yun, Senator Alan Peter Cayetano. Ikaw yung sinasabihan ni Senator Erwin Tulfo, hindi yung mga empleyado ng Senado. Huwag ka mag-imbento ng kwento. Sinabi ko sa media, lahat ng kapangyarihan nasa kanila. Ang nasa aming katotohanan. But despite that, I'm willing to tonight and tomorrow, we'll be thinking of a way. Paano po hindi maipit ang mga empleyado? Paano po na yung mga bangko masunod na? Sorry mga kababayan ha. Natatawa lang kasi ako doon sa part na na kakasuhan daw at bibit-bitin yung mga empleyado ng Senado. Eh, yung pinaringgan naman ni Senator Erwin Tulfo, siya naman yun eh. Di ba siya yung tinutukoy ni Senator Erwin Tulfo? So baka medyo kinakabahan, kaya naghahanap ng makakasama niya, mga kababayan. Kasi gagawin talaga ni Senator Erwin Tulfo yun. Eh di ba yung mga Tulfo, mga kababayan, pag sinabi nila, ginagawa talaga nila. Ganun po talaga katapang, mga kababayan, yung mga Tulfo. ng tama, anong tamang legal remedies natin. On that aspect, we can talk and find a way. Pero when it comes to truth, ibabalik ko ngayon sa majority yon. You really believe what you're preaching about the flood control? You really believe na after putting to jail some to get the quorum, they won't put more in jail to get... Gagawin kasi 18 na lang ang senador para 12 convicted na. At pagkatapos nun, manipulate na naman yung numero at saka yung konstitusyon para palitan yung konstitusyon. Again, if I'm wrong, then baliwalay. Maliwanag dito na ang iniisip niya yung impeachment ni Sara. Kasi natatakot siya, mga kababayan, na baka makonvict. Eto pong si Sara, mga kababayan, sa kanyang impeachment trial, dyan po sa Senado. Dahil nga matibay yung ebidensya, laban po kay Sara Duterte. Yun ang kinakatakot niya. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, pag nakulong yung mga kaalyado nilang senator, malaki talaga ang possible na makonvict etong si Sara Duterte. Sa inyo lahat ng sinabi ko, I'm just one other politician telling you garbage. But if I'm correct, and I hope that I am not correct, then we have to put
straight into our actions. Kailangan natin lumaban at kailangan natin humanap ng paraan para ipakita na hindi tayo papayag na muli pong ikulong ang ating demokrasya, na muling nakawin ang freedom ng bawat Pilipino. God bless you. God bless the Philippines. Ayan. Yan yung mga statement pa kababayan ni Alan Peter Cayetano na kung saan makikita nyo, inaakusahan niya dito sina Tito Sen, Senator Ping Lacson, kasi si Senator Ping Lacson daw ang nagpagulo ng Senado dahil marami daw pong pinagtakpan nung siya ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at ipinakulong yung mga kaalyado niya, yung mga kasamahan niya na mga senator. Kaya para sa kanya, ito daw si Senator Ping Lacson ang isa sa nagdala ng kaguluhan diyan daw po sa Senado dahil nga daw nakikipagsabuatan allegedly sa Malacanang ayon po sa kanya mga kababayan. So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo, hingil po sa mga salitang yan na binitawan ni Alan Peter Cayetano. So comment below na lamang po ha kung ano po ang comment at opinion po ninyo, hingil po dyan.